GTracker version number 2. So, explain natin sa video na ito yung template, kung paano siya gumagana, pati na rin yung mga updates na nilagay natin dito. So, una, makikita ninyo sa unang-una yung summary tab sheet natin. Medyo nagbago na siya compare doon sa unang version sa ating base model. Tapos, meron tayong capital. So, nilalagay natin yung capital, yung puhunan natin, kung sa GCash man tayo namuhunan or sa cash. Then, sa GCash, tab sheet, dito naman yung mga transactions. Sa loads, meron na rin tayong bills and banks. So, explain natin mamaya kung paano gamitin ang mga tab sheet na yan. So, dito sa ating summary, makikita natin yung pinaka-overall ng ating GCash amount na hawak natin on hand at yung cash amount on hand at the same time kung magkano yung pinaka-tubo natin doon. Magkano na yung nag-gain natin ng mga services fee. Then sa ibaba, makikita yung breakdowns. Mula sa capital, sa GCash, sa load, sa bill, sa bank, yan yung mga breakdown. At ang kinagandahan pa sa summary, pwede nating i-breakdown into set of date. So, pwede nating iset yung starting date and then yung ending date. So, for example, ang pinaka-starting date natin sa pinaka-transaction natin is September 18. Let's say September 18. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng transaction natin is starting September 18 up to now, September 20, match siya doon sa overall. Ito yung overall yung nasa itaas. Ito naman yung may summary date. So, nag-match siya. Unless, kung papalitan natin ng starting date today at then yung end date is today. So, parang i-ano lang natin, i-summarize lang natin within the day. So, ito yung mga naging transaction within the day. Nabawasan si bills mo, nadagdagan si cash mo, nag-gain ka ng 10 pesos for the service fee. So, ito yung makikita sa baba. Yung pinaka-total within the day. Pero kung i-summarize mong overall, magmamatch siya dito sa pinakataas. Ang hindi lang nag-set ng date o yung nagbabago based sa given starting and ending date ay yung capital. So, fix na siya, hindi natin siya magagalaw para na-identify natin yung pinaka-ikot ng ating mga transactions within our GCash business, transaction business. So, sa capital, nilalagay lang natin yung ating amount in na GCash at yung cash. Sa GCash naman, kung mapapansin nyo, sa base model natin o yung first version natin, meron pa siyang choices dito kung saan nagbayad kung cash or GCash. So, inalis na natin yon kasi automatically, kapag ang transaction ay cash in, dito sa gilid, makikita natin, yun ay binayaran ng cash. So, parang ganito. Si customer, magpapa-cash in sa'yo. So, meron siyang cash on hand. Yung ipapa-cash in niya sa'yo, ipapa-cash in niya sa GCash ng iba or GCash ng kakilala niya, kapamilya niya, or maging sa GCash niya. Kaya, meron siyang hawak na cash on hand. Kaya, automatically, ang transaction na cash in ay cash basis. Ang cash out naman, wala siyang cash, kaya kailangan niya ng cash. Kaya, magbabayad siya sa'yo through GCash. So, ang cash out ay paid in GCash. Itong mga loads, bills, banks, kaya sila nagpa-GCash niyan, nagpa-GCash ng load sa'yo, nagpa-GCash ng bills, nagpa-bank ng transfer ng GCash sa ibang bank is dahil wala silang GCash app or not working at the time or kaya pinakasyuan lang sila. Kaya lahat ng mga transactions sa load, bills, bank, consider na paid in cash yan. Ayan, itong load, bills, at yung bank. Kaya kung mapapansin nyo sa mga example natin dito, wala na siyang mga transaction payment method, no? So, inalisa natin yan. Kasi automatically, paid in cash na yan. Okay, so dito pwede nyo iset yung mga service fee charges nyo. Kung magbago man, pwede. So, isiset nyo lang starting range at end range. Automatically na yan
naglalagay niyan sa service fee. Yan, depende sa nakaset dito sa service fee column. And then, yung ating date is automatically yan every time na meron tayong transaction. Diba, may nagpa-cash out ng 3,000. Yan. So, automatically, merong date na lalabas. So, gumagana yan kapag online tayo at ginagamit natin ay Google Sheet mismo. So, sa load, yan. So, yun pa rin. Wala lang yung transaction payment method, inalisan natin. Pero meron tayong dinagdag na convenience fee. Kasi kung mapapansin nyo sa mga load ngayon, meron na silang additional fee. Parang 2 pesos ata yun minsan or mga higit pa. Depende sa ninyo, no? Depende sa load na ginagawa or depende mismo sa mismong SIM, kung anong SIM yon. So, hindi natin sure. Pero, madalas sa akin, 2 pesos ang sinisingil. So, pwede nyo rin baguhin yung service fee charge ninyo dito sa column na ito. Sa bills naman, iba-iba yan. May mga Meralco, may tubig, may mga internet, may mga convenience fee, may mga wala naman. So, depende. No? Tapos, kayo na rin magsiset kung magkanong service fee ang i-charge ninyo. Yan. Kasi wala tayong set of service fee. Depende sa kung anong category ang nilagay niya. Kung Meralco man yan, or internet bill. So, kayo na bahala mag-set. So, sa bank, halos ganun din. Kung ano ang bank transfer na ginawa, pwede ilagay dito kung anong category siya. Bank to bank or InstaPay. Ayan. Magkano yung amount, convenience fee. Madalas, meron yan sa mga bank transfer. Starting 5 pesos pataas, meron yan. Minsan, may mga 10% pa nga eh. Kung halimbawa 1.5, 15 pesos agad yung convenience fee. So, iba pa yung service fee doon. Ang service fee naman is yung charge nyo mismo. Ang convenience within merchant yan. Merchant to merchant. So, ito sa inyo yan. Okay, so automatically na rin yung totals. Mga totals dito. Then, meron din tayong info dito. No? Itong template, meron siyang free troubleshooting service. Kung may any concerns, may mga contact details na pwede nyong puntahan dito. Or, pwede akong direct na i-message sa aking Facebook page. Yun lang. Salamat.